So guys, andito na tayo. Check up na yung ating sasakyan. Hello, good morning guys. At hindi natin alam kung makakabiyahe tayo ngayon kasi meron diferensya itong kotse natin, pero hindi naman malala. Kaya nga lang ang suspecha ko yung tie rod end, baka parang medyo maluwag na. Kaya pag lumiliko ako ng minsan tumutunog, minsan naman wala. Kaya ipapacheck natin. So punta tayo dun sa kakilala natin sa Taguig para ipacheck yung ating tie rod o kung yun talaga yung diferensya, kasi delikado magbiyahe kung may nararamdaman tayo sa ating sasakyan. So guys, nandito na tayo ngayon sa may Barkadahan Bridge. Papaliko na tayo papuntang Barkadahan Bridge. Medyo traffic lang talaga dito ngayon pagka gantong oras na mag-alas 10 na. Sana hindi masyadong marami nagpapagawa doon kay Mang Edward. Napakahalaga talaga na na-maintain natin yung ating sasakyan. Katulad nitong aking sasakyan, 2015 pa to, model Hyundai Accent. So 9 years na ito ngayong August. So hindi maiiwasan talaga kahit mga konti merong lilitaw na talagang mga sira, pero minor lang naman. Katulad ng mga ilaw, napapalitan ko na kasi napundi na yung mga ilaw sa likod. Pero yung headlight dito sa harapan hindi ko pa napapalitan, talagang. Kaya mahalaga talaga yung na may maintain natin yung ating sasakyan. Talagang napakalaki ng pakinabang ko dito sa sasakyan na ito, itong Hyundai Accent. Kasi ito na yung talagang parang pangalawang bahay rin namin. Pag wala kami sa bahay, ito na. Pag nagka-camping kami, minsan ito yung dala namin. Pagka hindi kami naging komportable sa camping, pupunta kami dito sa kotse, ba't dito kayo natutulog? Katulad nung dati nag-camping kami dun sa isang lugar na parang medyo liblib, yung sa bang camping site yun, na natakot kami kasi may mga taong naglalakad sa paligid nung madaling araw. Nasa isip namin wala kasing nagbabantay dun eh. Walang doon eh. Walang gwardiya dun eh. Medyo natakot kami nung nakaramdam kami na may mga taong naglalakad sa paligid ng tent namin. So ang ginawa namin, pumunta kami ng kotse, dito kami natulog sa loob. Para kasi kahit papano nailalaking kotse, so medyo safe kami dito sa loob. Pero ang maganda doon, wala naman nangyari. Kumbaga parang natakot lang kasi may maraming naglalakad ng mga katutubo doon pagkagabi. So kaya napakahalaga talaga nitong kotse sa amin, kasi hindi ko ma-imagine kung wala kaming sasakyan. Talagang napakahirap kasi mag-commute. Sa kalagayan ng transportation natin dito sa Pilipinas, talagang napakahirap kapag magko-commute ka lang. Ipila ka. Naranasan namin yan. Naranasan ko yan lalo na nung college days ko pa. Talagang sobrang hirap pumila. Pipila ka ng mahabang mahaba, tapos isang oras ang aabutin mo bago ka makasakay ng jeep. Tapos pagka sakay mo, hindi pa kagad dire-diretso ang andar kasi matraffic. So talagang ganun ang buhay ng mga nagko-commute. Kaya yung may mga sasakyan dyan, alagaan nyo mabuti yung mga sasakyan. Huwag nyo tipirin sa maintenance. Kung kailangan lagi kayong magpa-change oil. Ako, kung magpa-change oil ako, twice a year lang naman, every 6 months.
Pangalawa, sa Petron. Yan. Napakahalaga ng may sasakyan sa ngayon. Dati kasi kapag may sasakyan ka, mayaman ka. Pero ngayon, kailangan mo magkaroon ng sasakyan kasi necessity na to. Kailangan talaga na may sasakyan sa mga panahon natin ngayon. Hindi lang mayayaman na may sasakyan. Kahit pangkaraniwang tao, mayroon ng sasakyan. Kaya napakahalaga talaga na alagaan natin yung mga sasakyan natin for safety. Kung may naramdaman kayong medyo konting hindi normal dun sa dati yung pakiramdam pag dinadrive yung sasakyan, ipa-check up nyo na kaagad. Katulad ko, parang may nararamdaman ako ng konti kapag lumiliko ako ng, pero minsan lang naman, hindi madalas. Pag lumiliko ako ng likong-liko, minsan may parang lagutok, may ang suspecha ko sa tie rod. So yun ang gusto kong patignan dun sa mekaniko, sa kakilala ni Pastor Lito na mekaniko, si Mang Edward dito sa Taguig. Dito yung mekaniko na si Mang Edward hindi abusado, kumbaga tapat talaga siya sa mga client. Kapag may sira yung sasakyan mo, sasabihin talaga kung ano yung sira. Tapos hindi siya abusadong maningil. Tinitingnan niya kung talagang kailangan ng palitan, doon lang papalitan. Pero hanggat hindi pa sira, sasabihin niya yung totoo sa iyo na pwede pa to, mga ganito pang itatagal nito. Kaya gusto ko dun sa mekaniko na yon kasi tapat siya. Kaya dun tayo pupunta, guys. So nandito na tayo ngayon sa C6. Papacheck up ko pa lang naman ito. Hindi ko pa alam kung talagang sira yung tie rod niya o yung tie rod end niya. Pero kung tutusin, hindi pa naman talaga malala. Gusto ko lang talagang i-check kasi para hindi magdelikado yung biyahe natin. Kasi araw-araw biyahe tayo, ito yung hawak natin, kailangan alagaan natin. So guys, mamaya na lang uli. So guys, andito na tayo. Check up na yung ating sasakyan. Ayan. Ayan. Inangat na para makita ba yung diferensya. Halos wala nang clearance, nakaganyan na lang. Guys, ito yung kagandahan dito sa Talyer na to, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi sila abusado. So tinitingnan nila yung mga possible na sira. Pero dito nakita nila yung sira, shock absorber, hindi yung tie rod end. Pagkitinig ko lang ito. Magkano yung kailangan? Wala, hindi na daw pala yun, kaya mas. So guys, iniiwan ko na lang muna yung sasakyan dun sa Talyer kay Kuya Edward. Bali tanghali na kasi, medyo nagugutom na ako, kain na lang muna tayo. So malapit lang kasi yung dito, Vista Mall. So punta na lang muna tayo sa Vista Mall. Nilakad ko lang kasi kaya naman lakarin eh. Hindi naman masyadong mainit. Kaya doon tayo maghanap ng makakainan habang pinihintay yung pyesa. Nagpabili na kasi ng pyesa. Alam nyo guys, ang pala, hindi pala yung tie rod ang may sira, saka yung mga pangilalim medyo maayos pa raw. Ang sira talaga niya yung shock absorber. So, kaya madalas sumasayad tayo kahit may nilagay na ako na rubber doon sa mga coil spring.
hindi maiwasan kapag mabigat, sumasayad pa rin tayo sa mga humps. Kasi nga, medyo nagdi-dribble na raw yung shock absorber kung wala nang laban. Kaya kapag dumadaan sa humps, tumatalbog na tayo, kaya sumasayad yung ilalim. So yun ang nakita nilang sira, kaya nag-decide ako na papalitan na rin ng shock absorber. Mga 4 na shock absorber, dalawa sa unahan, dalawa sa likuran. Kasi hindi naman po pwedeng dalawa lang sa unahan. Aangat daw yung unahan, pero yung hulihan maiiwan. Kaya mas maganda 4 na yung palitan. So ang pinili natin yung mura lang muna, hindi yung masyadong mahal. Kasi kung masyadong mahal, aabutin tayo ng 15,000. Yung mga mura naman daw, wala lang kasing pangalan, bagong labas, kaya medyo mura pa siya. Pero try na lang muna natin. So guys, andito na tayo sa All Home Vista Mall. Ito nyo. So dito tayo kakain mga nanghalian. Sarap dito guys sa loob ng All Home. Ang lamig. Dito tayo hanap ng makakainan natin. So guys, kain tayo. Ito na yung pagkain natin. Thank you Lord, maraming salamat sa mga pagkain ko. So Diyos ang bakala, aking kakainin mga biyaya mo Panginoon. Tandaan ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Guys, ito na yung tanghalian ko. Table 35. Ang tawag dito sa kinakain ko yung Imperial Chicken. Bagong product ng cooking. Sabi kanina, plain rice lang daw, walang fried rice. Pero yung binigay sa akin, fried rice. Yan guys, ubos na yung aking kinain. So balik na tayo doon. Malamang nandun na yung pyesa. So guys, nakatapos na tayong kumain. At ito, sob na sob. Dami na naman nating nakain. At pabalik na tayo doon kay Kuya Bernard. Ha? Kuya Edward. Bernard na halito na ako. Kay Kuya Edward para naman tingin natin yung sana dumating na yung pyesa ng sasakyan na binibili natin para naman magawa na at makauwi tayo na medyo maaga-aga. Hindi tayo abutin ng hapon. So ayan, balik na tayo. Lakad lang kasi malapit lang naman. So andito na tayo kay Kuya Edward.
Ayan, mukhang ginagawa na yung ating yan guys, ginagawa na. So yan yung bagong shock absorber na ilalagay dito. Tama na naman. Mahina na yung palya ng dan. Wado, ikane. Guys, ito yung lumang ano ko, shock absorber sa likod. Tingnan nyo ah. Ano, kahit isang kamay na ano ko na tapos hindi na siya kagad bumabalik, dahan-dahan. Diyan malalaman na sira na yung shock absorber kasi kahit isang kamay lang yun, naibabawang ko eh. Ibig sabihin wala na siyang ano, laban. Kaya tama lang na pinalitan na natin yung ating shock absorber kaya hindi na tayo sasayad. So yan guys, yun na yung ano, bago na. Guys, pinapakawas ko na lang muna yung kotse tapos nang palitan ng shock absorber. So ang price nga pala ng shock absorber natin sa unahan ay nasa 1,500 ang isa. So gumastos tayo sa shock absorber sa harapan ng 3,000, tapos yung shock absorber sa likod ay 1,100 ang isa. So gumastos tayo ng 2,200 sa shock absorber sa likod. So all in all, ang materialis natin ng shock absorber ay 5,200. Tapos nagpabili ng 1,700 na mounting, shock absorber mounting na rubber, plus yung 1,600 na labor. So ang nagastos natin lahat ay 8,850. Kasi yung pinalalamog pa na 150 ng materialis, tayo rin nagbayad. Kaya yun ang nagastos natin sa apat na shock absorber saka labor. Yun guys, natapos na rin tayo. Natapos na rin yung pinapalitan natin na shock absorber. So iba talaga yung ano kapag bago yung shock absorber. Kahit dumadaan sa mga lubak, sa mga gantong, iba yung pakiramdam. Hindi katulad dati na sobrang alog.
pagka nalulubak ako, sobrang alog. Kaya napakaganda na napalitan itong shock absorber natin. Buti na lang, kaya dyan ako nagpapagawa lagi kay Kuya Edward kasi tapat sila sa mga client nila. Sinasabi nila talaga kung ano yung sira, kung ano yung... Kasi ang suspecha ko tie rod eh. Tie rod end. Kasi nga sabi nga nung pag may tumutunog, yung pala kaya pala tumutunog pag nililiko ko ng likong-liko dahil sumasayad na yung mounting ng ano, shock absorber dahil wala nang laban yung shock absorber, so sumasayad na yung goma. Kaya pag lumiliko ako, tumutunog siya ng konti, pero hindi naman madalas. Kaya sabi, hindi yung tie rod ang may diferensya rito. So nung chinek up nila yung shock absorber, kitang kita nyo naman talagang hindi na siya bumabalik kapag pinisin mong ganun. Kaya parang nag-a-absorb na lang ng shock niya yung spring. Buti bumili rin tayo ng ano, yung goma dun sa spring para hindi masyadong maging matagtag. So guys, yan na lang muna for today's video. Nagpagawa tayo at hindi tayo nakabiyahe. At abangan nyo sa susunod, babiyahe tayo ng isang buong araw. At kukwentahin natin kung magkano yung ating kikitain sa loob ng isang buong araw. So sana makapag-double book tayo para mas kumita tayo ng medyo malaki-laki. Siguro tingnan natin kung magkano kikitain natin sa buong araw nating babiyahe. Maraming salamat sa inyong pagsama at nawa lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. So God bless sa inyo lahat. Bye bye. Please like, share, subscribe, and hit the bell button for more updates.